Philippines Podcast. Hey, what's up everyone? Welcome back to Stories Philippines Podcast. Yan, ako ang inyong host muli, si Paul, and I hope na okay kayo dyan. Salamat dahil patuloy ang inyong pagsuporta. Na-miss nyo ba kami? Medyo nawala kami ng mga ilang days, guys. We're so sorry, hindi namin kayo na-notice. And yun nga, kasi kailangan din namin ng pahinga. And may mga inasikaso lang. So I hope na nandiyan pa rin kayo. Stay put pa rin kayo dyan. And safe pa rin kayo dyan. And kung nasan ka man ngayon nakikinig, welcome ka. Kung bago ka man ngayon, welcome ka rin dito sa ating podcast. No? Pinag-isipan pa kasi may isa pa akong podcast na nirecord. No? So by the way, yung podcast ko na yun is not your ordinary podcast, guys. So I hope nasuportahan nyo rin. We talk about positivity naman doon sa podcast na yon. So ngayon, tuloy-tuloy tayo dito sa ating Stories Philippines Podcast. Syempre, hindi namin kayo iiwan. Magpapahinga man kami pero babalik din kami. Mga ilang lang naman. Kasi halos araw-araw din naman yung upload natin in the last few months, no? And during the pandemic, lalo na I hope na entertain kayo. I hope na kahit papano is naibsan ang inyong pagiging alone dyan kung mag-isa ka man at nasamahan ka namin to keep your sanity sa level lang, no? Sa level lang na okay. And guys, we really thank you and saan pa ba? Sa mga sponsor, sa mga naging sponsor natin. Ayun. So by the way guys, ini-invite namin kayo na supportahan nyo ating Patreon, no? May i-update natin yon. Maglalagay tayo ng mga exclusive episodes sa ating Patreon. So stay tuned lang kayo dyan. And of course sa ating YouTube membership, no? And if you want to support, okay lang naman. If wala naman kayo talaga, hindi naman sa pilitan yun, the least you can do is to like the YouTube video and to share it. And sa Facebook din, ganyan, sa Twitter, to comment, ganyan, to interact with us. I know marami sa inyo ang nakikinig dyan na talagang silent listener lang. So we want to know you more. We want to interact with you. We want to build a community, para sa atin. So I hope huwag kayong mahiya. Ang dami nyo, guys. So kitang-kita sa aming stats. Ang dami nyo nakikinig. So say hi, say hello. Minsan kailangan din namin ng kausap. Ayan. So ingat kayo palagi at welcome sa ating episode ngayong araw na ito or gabi. Welcome. Ano nga ba yung pag-uusapan natin na yung episode na ito, no? Kasi madaling araw ko, guys, nagre-record kasi tahimik ang kapitbahay. So alam nyo na, may mga bata, ganyan. Magbabasa ako ng mga kwento sa inyo, no? Mga kwentong katatakutan at kababalagan natin. I hope na mag-enjoy kayo. Kung ano man ang ginagawa ninyo, samahan ko kayo. Dapat magre-record kami ngayon ni Rap, pero I think hindi siya matutuloy kasi wala siyang service. So syempre nakakatakot bumiyahe ngayon. Wala siyang masasabayan. So I don't know, baka ewan ko lang kung i-push niya, bahala na. So if ever na darating siya, makakapag-recording kami. And guys, binabalak naming mag-live sa Facebook, ganyan. Live recording ng aming mga kwento tapos makipag-hangout naman kami sa inyo. So just let us know, guys. Comment kayo if gusto nyo. Magla-live recording kami and then para magkakita naman tayo. Makita nyo kami, no? Mga pogi. Pogi talaga. Hindi, joke lang. No? Mas pogi pa yung mga multo-multo sa mga kwento. Anyway, so wala na, hindi na tayo papaligoy-ligoy pa, no? Ito na ang ating mga kwento, katatakutan at kababalagan, part 3.
Hello guys, first time ko pong magsisend dito and I'm avid listener here. Thank you so much and God bless. So here it goes. Sabi nila kapag bakante daw ang kama at walang na matutulog, wag mo daw aayusin ito na parang may inaasahan kang hihiga. Kwento lang sa akin ito ng ate ko. This story happened on October 2015. Since yung ate ko ay nag-work sa Olongapo or nag-work sa Olongapo, nagbo-boarding house siya doon since sa Santa Maria Cruz, Zambales pa kami nakatira. So masyadong malayo sa pinagtatrabahuhan niya. 3 silang magkakasama sa boarding house. Kasama si Ate Ces, pinsan namin na nag-aaral sa isang public school sa college. At yung isa naman ay si Ate Kim, kaibigan niya sa probinsya namin na nagtatrabaho din doon. Pero magkaiba sila ng napasukang trabaho. Nung time na yun, umuwi si Ate Ces sa probinsya namin dahil sem break daw nila. Nagpapahinga na daw si ate noon galing sa trabaho. Nasa bandang 8 p.m. na yun at magka-text daw sila ni Ate Kim ng gabing iyon at inaasahan niya itong uuwi. 2:00 ng madaling araw pero gising pa daw noon si ate dahil nagfe-Facebook siya. Pero nakaramdam na din daw siya ng antok noon. Nagtututbrush muna siya tapos pumasok sa kwarto nila at inayos ng kama nila. 2 lang daw kasi ang kama sa bahay nila. Ang ayos ng kama nila ay si ate at si Ate Kim ang magkatabi sa kama since yung pinsan naming makulit matulog. Since yung pinsan namin makulit matulog kaya siya ang natutulog sa isang kama. At dahil madaming nakatambak na labahan at iba pang gamit sa higaan ng pinsan namin, kaya naisip ni ate na magtabi na lang daw sila matutulog ni Ate Kim dahil hindi naman daw ganun kasikip yung higaan nila. Naglagay daw siya ng 2 unan na magkatabi at nahiga sa kaliwang bahagi. Pero di pa daw siya nakakatulog agad noon. Bandang 3:00 ng madaling araw na daw noon nang maalimpungatan si ate. Nakatulog siya at di niya namalayan na dumating na pala si Ate Kim at natutulog na sa tabi niya na nakahigang patalikod sa kanya. Nang bigla daw nagulantang si ate sa tunog ng cellphone niya. May tumatawag pero number lang. Nagtataka daw siya kung sino naman ang tatawag ng ganong oras. Pero kahit nagtataka, humiga daw ulit si ate at sinagot niya daw yung cellphone niya at humarap sa kabila. Nakatalikod siya kay Ate Kim. Tapat ng pintuan. "Friend, si Kim to, pauwi na ako, sorry nagkainuman kasi kami ng mga kawork ko eh. Huwag mo muna ilak yung pinto naiwan ko kasi yung susi ko eh." Yan daw yung sinabi sa kanya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si ate nung narinig niya yun. Nanindig daw ang balahibo niya habang iniisip kung sino daw ang katabi niya sa kama. Naluluha at dahan-dahan siyang tumingin sa kama. Kinilabutan siya nang makita niyang nandoon pa din ang babaeng nakatalikod sa kanya. Sa sobrang takot daw niya ay halos mapalundag siya sa kama palabas sa bahay. At doon na niya hinintay magliwanag sa 7-Eleven na malapit sa bahay nila. Ikinuwento iyon ni ate kay Ate Kim at Ate Ces kaya lumipat sila ng dorm. Ayun lang po at thank you ulit. From Croma ng Zambales. Uy, grabe yung kwento mo, Croma. Sobrang... Ay, grabe. Kung ako yan, kasi ganyan din ako mag-set up ng higaan kapag may aasahan akong uuwi. So, sineset up ko na may katabi ganyan. Pero nakakatakot pala yun. Grabe, nakatalikod pa sa kanya. So, sino kaya yun, no? Sino kaya yung, yung babae na yun? I hope okay lang si ate. Pero 2015 pa naman nangyari to. So 5 years ago.
So, ayun. I hope okay lang siya. The next is story number 2. Cat call. Hi, I'm a silent listener. Just want to share my experience recently lang. Since I was living on my own, self-employed and busy lagi online usually, maaga na sa akin ng pagtulog ng 5 to 6 a.m. So this happened noong March 17, 2017. It was almost 4 a.m. na when I decided to buy sa 7-Eleven. Pwede siya lakadin, pero it will took 6 to 7 na kanto bago makadating doon. Since gusto ko din ng workout, nag-jog ako papunta doon para mas mabilis. So I was walking pabalik na ng apartment when I felt someone's following me. Well, wala naman akong pake kasi Manila to eh. Malamang may mga gising pa. Then I tried to stop to check my phone, pangtanggal isipin. To my surprise, naiwan ko pala. Napansin ko din na hindi ko naririnig ang footsteps nung nasa likod ko. Parang nakasuot siya ng leather shoes kaya maingay. I started walking again. As I step, naririnig ko din ang step niya. Tumigil ako. Titigil din siya. Then, sa pangatlo kong pagtigil, naririnig ko unti-unti siyang lumalapit. Di ko alam kung babae siya o lalaki. May 5 kanto pa bago yung apartment ko. Siguro may 3 hakbang na lang siya. Nasa mismong likod ko na siya nung psst. Tumindig ang balahibo ko sa tamlay ng pagsitsit niya. Lilingon na ako kasabay ng malutong kong pagmumura pero walang tao akong nakita. Nagtataka din ako bakit walang taong dumadaan sa street namin that time. Nakahinga man ako ng maluwag dahil baka puyat lang ako. When I was about to step forward, may nakita akong nakatayong tao sa pangatlong poste sa harap ko. Doon ko ulit narinig yung psst niya. Lalaki siya, medyo matangkad. After ng pagsusot niya, namatay sindi yung ilaw ng poste. Hanggang sa napansin ko na nasa pangalawang poste na siya, tumatawa siya na parang baliw. Hindi ako makagalaw. Naiiyak na ako kasi, tang ina, gusto ko lang kumain, bakit may ganto pa? Namatay ang mga poste sa street na yun. Then, may narinig ako sa left ear ko na 1. Then, sa right ear, 2. After nung nagbiblink ulit lahat ng ilaw, nakatingala ako kasi hinihintay kong umilaw ang poste kahit di ako makagalaw o sigaw. That time, nag-stable na yung ilaw. Nagalaw ko na ang mga kamay ko. Akma na akong titingin ng diretsyo nang makita ko yung lalaki. Wala siyang mata. Yung ngiti niya literal na hanggang tenga. Hindi ko alam kung nantitrip siya o kung multo siya. Pero nagsalita siya ng takbo. Sabay tawa. Akma na din siyang papalapit sa akin pero tumakbo na ako pabalik sa 7-Eleven. Nangihina man at nanlalambot ako, umupo ako. Safe na sa isip ko. Since sa labas ako umupo ng 7-Eleven, narinig ko na nag-uusap ang mga tricycle drivers. Driver 1, balita ko may nahabol na naman dun sa isang street. Kailan kaya tatahimik yung batang yun? Driver 2, paano ka ba naman tatahimik kung pagtripan ka ng ganun? Binugbog tapos tinanggalan ng mata. Malabo. 2 months pa lang ako noon sa apartment. Nag-decide ako na lumipat after a week. And yes, nagpaumaga ako bago umuwi. Malamang hindi niya nakita
yung gumawa sa kanya nun, kaya kung sino-sino ang pinagpapakitaan niya. To be exact, sa may San Andres, Manila yung lugar. Ingat kayo. By Camry of Quezon City. Uy, grabe. Parang yung na-imagine ko guys yung sa parang mga creepypasta o yung sa mga Reddit kumbaga yung mga story na to. Ang creepy. So, ingat-ingat sa mga ganun. Walang mata. Matakot. Naalala ko tuloy yung 7-Eleven dati sa may apartment ko. Pero malapit lang naman siya. Alongside the highway naman kasi yun. But anyway, yan. Anong gagawin nyo kapag nakita kayo ng ganyan or may nagparamdam sa inyo, di ba? Siyempre kahit sino ba naman eh. Ayun guys, next story tayo. Ito yung title niya ay Dreams. This is a story about my friend who has a very tragic experience. Her name is Nikki. Of course, not her real name. Nikki is a very good friend of mine. She has a boyfriend whose name is David. Also not his real name. Nikki and David are lovers for 5 years. Last month, we had a conversation with Nikki in the phone. She called me up exactly 3 a.m. because she had a very strange nightmare. Sinabi niya sa akin na si David ay sobrang putla sa panaginip niya and his hair was scattered na parang kagagaling lang sa pagkatulog. And his eyes is red and bloody na parang umiiyak ng dugo, begging for help, and he is holding 3 roses. Gustong tulungan ni Nikki si David pero hindi niya maabot ang kamay nito. He's too far. She tried to run towards him but she can't move her legs for it was too heavy. Then, a very loud echo came out into her ears and because of that, she woke up. When she woke up, she found herself crying and her bed was all scattered. Nagsimula na siyang mag-alala kay David. Tinawagan niya si David pero busy ang linya nito. At sinubukan niya ito ng paulit-ulit but still very busy. When she looked at her side, she saw a very strange shadow. Pinikit niya ang mga mata niya. Nagulat siya nang nawala ang anino. Kaya tinawagan niya ako kagad. She told me everything with a weak voice. Ang sinabi ko, "Huwag kang mataranta, dito naman ako eh. Pupuntahan natin si David sa bahay nila mamayang 8 a.m. Huwag ka nang umiyak. Birthday mo pa naman." Sinabi ko sa kanya yan in a very worried voice. Mabuti naman at kumalma naman siya kahit papaano. At nang dumating ang 8 a.m., we went to David's house. But to our surprise, walang David ang lumabas. Instead, her mother told us that he died of a murder. He died because he was protecting Nikki from a man as he was walking along the street. This man is Nikki's stalker. But Nikki has already a boyfriend, so he planned to rape Nikki on her birthday. David was walking along the street towards the house of Nikki to surprise her for her birthday. The incident happened when Nikki dreamt of him crying with blood at exactly midnight. The people found him lifeless, still holding 3 roses he bought for Nikki. Nikki was stunned and was shocked, and she never stopped crying until a very cold wind passes by her cheeks so gently and a voice saying, "Andito lang ako sa tabi mo. Happy birthday, my dear." We never stopped praying for his soul, for my friend's birthday became a very tragic death of his boyfriend. From Era of Taguig City. Uy, grabe yung storya. Napakalungkot naman nun.
Totoo kaya talaga yun no, kapag yung mahal mo sa buhay or someone special to you na kapag nawala na is talagang nagpapaalam na we never know kung sila nga talaga yun or talagang ganun ang nangyayari, but anyway, talagang so kahit ako nalungkot ako dun sa kwento. Ayan, nakakalungkot sobra ha. Thanks for that story. By the way guys, this all story na binabasa ko came from Spookify page. So if gusto nyo pa magbasa ng maraming mga ganito, just punta kayo sa page nila sa Facebook. And thank you Spookify for letting us narrate this story. And balik na tayo sa story. Next story natin, I think story number 4. God's message. Nanaginip ako na sobrang dilim. Lahat ng tao nasa labas, nakatayo at nakatingala sa langit. Including yung mga kilala kong sumakabilang buhay na. Nagtataka ako kung ano ang nangyayari. Ang tanging liwanag lang ay galing sa langit. Parang kidlat-kidlat lang. People were crying. Tapos lumiliwanag ang langit. Sobrang liwanag at may tunog na kulog pa. Takot na takot ang lahat ng kasama ko. Judgment Day. Jesus is coming. Nabalot ako ng takot. Sobrang takot. Dumapa lahat sa lupa kasama ko. Lahat pumapalahaw ng iyak. Takot na takot ako habang umiiyak. Di ako makatingin sa langit sa takot na nangingibabaw sa akin. I was begging God to forgive me for my sins. Patawad Panginoon. Patawad Panginoon. Paulit-ulit. Yung lang ang nasambit habang umiiyak. Tapos nagising ako. Natatakot pa rin ako tuwing naiisip ko yung panaginip ko na yun. It could be a glimpse sa muling pagpunta ni Jesus dito sa lupa or Judgment Day. I do not know what it means. It was not the first time na nanaginip ako about kay God, Jesus, o kay Mary, o mga saints. It started when I was 5 years old until now. Recent dreams ko, I see Saint Philip Neri. And yung May 16, 2017, it was Michael the Archangel. Kapag nananaginip ka sa kanila, you knew in your heart kung sino sila. Pero I always tremble with fear kapag si God at si Jesus. I cannot even face them because of fear. I will share my other dreams in details next time sa tamang panahon. Tama yung nasa Bible. Lahat ng naka-encounter kay God or Jesus, they tremble with fear. The kind of fear you cannot put into words. I can't sleep so I decided to share this. Baka ito yung reason why nanaginip ako madalas sa kanila. To let people know that there is God. God is real. Jesus is real. He is coming like that on the Bible. Kahit ano at sino ka pa ngayon, you will tremble with fear if you face God. Please pray, pray, and pray, and repent. These are my secrets. Only my husband knew about it. I do not share it with anyone because I knew most will not believe. Ordinaryong tao lang din naman ako. Pero I always pray and ask forgiveness for my sins, both intentional and unintentional. I always pray the rosary in the morning and before I sleep, together with my hubby. I talk to God every morning, thanking Him for everything, asking to forgive my sins. Pray for my loved ones, for the souls and for those who are sick and dying, for those who are in needs, for the sinners and those who do not believe God and have forgotten Him, for the country and our leaders. Ganito ka dapat kasi magdasal, not just for yourself. We go to church every Sunday. We are devout Catholic. My hubby is as religious as I am. May mensahe yung panaginip ko na yon.
reflect on that. Do not judge my belief. There is no right and wrong religion. Ang importante, yung faith mo kay God. Bible verses, religions, priests, pastors, pope, and other church leaders won't save us. Our faith in God will. That is the only way. Again, Pray and Repent by AC of Manila. Yeah, AC. You're right. Sa Bible, nakalagay doon na every eye will see Him, every knee will bow. If you knew that sa Revelation. And everyone will weep kapag dumating na yung time na parating na. Everyone will see. Everyone will see. Walang exception. So sa technology natin ngayon, imagine niyo guys nasulat yun thousands of years ago. Pero tingnan nyo yung technology natin ngayon. Pwede nang mag-live, may mga phone na, so hindi malamang mangyari na totoo talaga na everyone will see when Jesus came back here on earth. And yun nga, everyone will tremble, they will weep kasi yung iba dahil yung iba dahil siguro ito na yung araw na pinakahihintay nila, dumating na. While the others will weep because marirealize nila na mali pala yung kanilang paniniwalaan or to say na alam mo yun, they do not believe in God but it's right before their eyes. And that's why everyone will weep, believers, non-believers, everyone will weep. And tama yun, yung will beg for forgiveness. Judgment Day. And nakakatakot talaga. Lalo na if you're not sure with tawag doon, yung pupuntahan mo after this life on earth. There is life after this, guys. Ano ka man, religious ka man o hindi, diba? May nabasa akong quote, sabi, tawag doon, kumbaga sa Tagalogin ko na lang pero mas maikli siya sa English. Kumbaga ang pinupunto nun is, anong mas pipiliin mo? Yung maniwala ka ngayon na may Diyos, tapos found out mo na wala naman pala after mong mamatay? Or yung hindi ka maniwala na may Diyos habang nabubuhay ka, and then after mong mamatay, malaman mo na totoo pa siya. Anong pipiliin nyo dun, guys? Kasi, yung una, okay yun eh. Ano mo yun? Yung maniwala ka, you believe, at least you believe with all your heart. And then, hindi ko naman sinasabing ganito talaga, pero kunyari ganun yung nangyari. And then, after mo palang mamatay, wala naman pala, ganyan. At least, hindi nasayang yung yung tawag doon, hindi ka talo. Kasi you live your life righteous, di ba? Ganun yung point ko. You live enjoyed, siguro to the fullest. Pwede ka namang magsaya, di ba? Nang hindi ka gumagawa ng masama. Di ba? Kesa yung namuhay ka na hindi ka naniniwala sa Diyos, tapos you find out na pagkamatay mo, wala na pa, totoo pala siya. So, it's too late. So, guys, whatever your belief is, I respect that. But the fact na nakikinig ka dito ngayon, you believe in the afterlife and you believe what lies behind and you believe in the spiritual realm. Diba? Anong tayo? Repent. ABC. Easy as ABC lang yan. Accept that Jesus has died for your sins. Believe sa Kanya na siya ang Diyos. And confess yung mga sins. ABC. Walang mawawala sa atin. Diba?
pagkos magkakaroon pa nga tayo ng something na panghawakan. Diba? Yun nga guys. So, yun nga. Personally, myself, I believe I came from a Christian family. And I used to go to church every Sunday. So, since pandemic ngayon, wala. Yun guys. Ang purpose, hindi naman, ano lang tayo dito nagtatakutan tayo dito. Hindi. Ang pinaka natin dito is, ano yung gagawin mo after this life? Diba? Kasi the reality is, there is something beyond this. Diba? Where will you spend your eternity? Choice mo yan. Choice natin yan lahat. Walang pumipigil sa atin. Walang sa atin. Ang love, ayan, tandaan nyo ang love, hindi pinipilit yan. Kaya si God, kahit na love niya tayo, hindi niya pinipilit sa atin. Pero kasi may ibang tao na, yan ba ang loving God, pinaparusahan niya yung mga tao. Hindi siya nagpaparusa. Sa totoo lang. Tayo rin. Yung mga gawa natin, consequences. Diba? Bakit sabi niyo loving? Sana minahal pa rin niya. Diba? God is just. Diba? It's like, magulang. Diba? Kung ikaw magulang ka, alam mo yan. Diba? Hindi niya ipipilit yung love niya sa'yo kung ayaw mo. Basta, ang gagawin niya, maririnig mo ang message, for sure. Diba? Or kung ngayon mo lang narinig to, good. Dahil, God is letting you hear this. And, kung hindi mo pa narinig, basta ganun. There is some point in your life that you will hear about God and His redemptive work on the cross. There is one point in our lives, guys, kahit anuhin man natin yan, may isang punto sa buhay nyo na narinig nyo na ang pagkamatay ni Jesus, namatay siya para sa'yo, para tubusin ka sa kasalanan mo. So yun. And naging naman tayo, I don't wanna sound religious here, but that's the reality. That's the reality, guys. That's the reality. Okay, so ayan. So I hope medyo mahaba-haba pa yung ating mga kwento, no? I hope may natutunan kayo, guys. So may part 2 pa tayo. Next time na lang, no? Meron pa tayo kasi comeback episode natin to. I hope nag-enjoy kayo. I hope may natutunan kayo something. Hindi lang tayo basta nagtatakutan dito, no? And unexpected ko rin naman yun. Kumbaga, hindi siya kasama sa sobrang unscripted nun. So, if you want to know more about life, positivity in life, mga ganyan, mga issues sa buhay, ganyan, makinig kayo sa Not Your Ordinary Podcast. Search nyo lang sa Spotify. And kasama ko rin dun si Rap. And ngayon, as of now, may bago kaming episode na na-publish. Ang topic niya is about your relationship with your emotions. So sana pakinggan nyo, guys. Maraming salamat muli. Ito si Paul. And this is Stories Philippines Podcast.